Hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makakakuha ng GCash card. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating GCash account or yung ating GCash app, and make sure guys na nakalogin yung account natin sa GCash. So, ayan guys, pagka-login mula dito sa pinakang homepage, itap nyo lang or hanapin nyo lang yung card. So, tap nyo lang dito guys. And ang kasunod nyan guys, kung makikita nyo, dito pwede na tayong mag-order ng card. So, itatap nyo lang is, order a card. So, have it delivered or find the nearest partner store. So, ayan, tap lang natin guys. And dito may pamimilian tayo kung paano ba tayo makakakuha or makaka-order ng card. So, pwede siya i-deliver sa mismong bahay natin or pwede din namang bilhin natin siya sa mismong store. So, tap natin guys yung send me a card. So, ito na lang yung pipiliin ko since ito lang yung pwede. And ayan guys, ganitong itsura yung makukuha natin. So, ito na yung bago nilang GCash card or yung GCash Visa card. So, meron din siyang pangalan natin and meron din siyang GCash number sa card. So, ang amount nito guys or ang price ng GCash card is 250 pesos. So, magbabayad tayo ng 250 pesos para sa card na o-orderin natin. And take note guys, hindi daw siya refundable. So, tap na natin yung next para makapag-fill out na tayo ng information. So, ito guys yung delivery information and dito i-deliver yung mismong GCash card na in-order natin. So, lagay nyo lang guys yung recipient name. So, kung sino yung magre-receive ng card, lagay nyo lang dito sa recipient's name. And then, mobile number is kung anong mobile number nung magre-receive or nung recipient. So, lagay nyo lang yung mobile number. And next, guys, is delivery address. So, lagay nyo yung province, city, municipality, barangay, zip code, house number, and then landmark is optional. So, lagay lang natin, guys, yung province. So, ayan guys, after yung mailagay yung delivery address, tap na natin dito yung next and make sure guys na tama yung nilagay ninyo. So, tap na natin yung next. And ayan guys, review yung information. So, yung name on card is pangalan natin kasi card ko yung aking o-orderin. And then, ito yung delivery information, pangalan ng recipients or magre-receive, contact number ng magre-receive, address ng magre-receive, and then may landmark din siya. And ito yung card fee breakdown. So, yung GCash card daw is 185. So, delivery fee is 65 pesos. So, total of 250 pesos yung babayaran natin para sa pagdi-deliver ng card natin and dun sa mismong card. So, tap natin guys itong box dito. So, lagyan lang natin ng checkmark para ma-proceed. So, tap na natin yung confirm kapag okay na yung details and information. So, ayan guys, ito yung ating confirmation para sa payment. So, 250 yung malalas sa ating GCash wallet. So, take note guys, dapat may laman na fund yung ating GCash account. At least 250 pesos para sa payment natin dito sa GCash card. So, tap na natin yung pay 250 pesos. And ayan guys, nakapagbayad na tayo dito sa ating GCash card. So, wait na lang natin guys ma-deliver yung aking GCash card. And after nun, gagawa naman ako ng tutorial kung paano naman i-link yung GCash card dito sa ating GCash app. So, ayan guys, order successful. So, your card is on the way. Here's the estimated delivery timeline. Kung may ma-receive daw tayong tracking number via SMS, so yun yung gagamitin natin para ma-monitor or ma-track natin yung ating delivery status. So, wait na lang natin guys yung SMS notification. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba makakuha or kumuha ng GCash card. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!